teacher sa mga STEM, no? Hindi ko alam sa St. Philip. Tawag dito. Sabi niya ngayon, nag-reply siya, 8 PM naman siya. So ibig sabihin nito, parang nag 1 hour forward tayo. Oy, wag na magtanong ng attendance ha. Automatic naman andito may nakatrack na attendance dito. Wag magtanong ng tanong ha. Oh. Saan daw yung attendance? Oh, si Batang parang hindi naman nagklase nung pre-cal. Alam naman may attendance tracker na tayo dito sa Google Meet. Makikita na agad yung mga pangalan ninyo at malalaman dito kung ilang minuto or ilang percentage yung makikita na pumasok kayo dito. So natatrack na yan. So hindi kayo makakalusot kung sasabihin nyo na pumasok kayo dito buong period natin. Okay? Sige. So clarify ko lang kasi yung kay Ma'am Jeanine alas 8 daw pero alam ko alas 7 yata ang schedule din ninyo sa ano sa ano ninyo. 6 po kayo. Si Ma'am, ayun na nga. Ganun sa St. Philip ba si Ma'am Jeanine pa rin ang ano ninyo, yung teacher ninyo sa Earth and Life Science? Kasi sa STEM, dalawa kasi itong STEM, Maurice at saka itong Barbara ay 7 PM sila nakasulat doon. Ngayon, nag-chat si Ma'am Jeanine, alas 8 daw siya. Kaya nga nagkakalituhan kanina. Chinat ko muna siya kung ano. Tignan mo na ano. Kailangan nga kasapin ko muna si Ma'am. Kasi hindi rin kayo papasukan ni Ma'am Jeanine mamaya kasi ang akala niya 8 PM pa kayo. Tawagan ko muna. Hello Ma'am, good evening po. Ganito Ma'am Jeanine, yung sa schedule natin, sa teacher's schedule, hawak mo rin pala ang St. Philip, no? Maurice Barbara kasi STEM yan. Sabi nila dito ng estudyante, may estudyante kasi ako na sa section na St. Philip din. Sabi nila, ikaw din daw ang science nila. Oo. Teka lang ha. Okay, sino ba ang St. Philip dito? Si Ma'am Cuenza ba ang inyong science? Robilin? Teka ma'am, tanungin ko. Sige, magsalita. Sino pwede magsalita? Irish. Ramos. Po, ma'am. Sir. Si Mrs. Lopez po. Ma'am Lopez kayo. Sige. Ganito ma'am, yung ano dito, yung Barbara at saka Maurice, ang naka-schedule sa kanila ay 6 PM ako, 7 PM ka. Tapos sa schedule natin, sa teacher's schedule, 7 PM ako, 8 PM ka. Sabi mo nga, 'di ba? Yung sinin mo. Yun nga, kaya nga medyo nano ako ngayon kasi akala ko 7 PM pa, nagchat na sila na sir, may link ba ganyan. Wala, 7 PM pa tayo. Nakalagay pala sa kanila. Oh. Tingnan mo yung schedule mo kung wala ka bang klase ng 7 PM kasi 7 PM yan baka nagkamali lang sulat si Ma'am Vicky diyan. Yun, pwede ka mag 7 PM niyan kasi tingnan ko schedule ng ng STEM kung may tingnan ko mamata lang. Ayan, open ko na. Kasi pwede ka naman mag-8 ka kung wala naman silang schedule, di ba? Tingnan. Sunday 8. Wala silang 8 kasi wala silang schedule ng 8 PM lahat eh. Pwede kang mag 8 PM. Sige ma'am. Sabihan ko na lang din sila. Nasa GC ka na ha. Matagal ka na nasa GC. Ikaw talaga. Mention na. Sige ma'am. Magklase na ako. Bye. Okay, mga STEM ha. Si Ma'am Jeanine ay 8 PM na daw siya magkaklase sa inyo kasi nasa labas pa daw siya. Akala niya rin 7 PM siya. Yun kasi ay 8 PM kasi yun yung nakalagay sa amin eh. Yung mga schedule nyo pala ay 7 PM siya, 6 PM ako. Okay, sige. Anyway,
mahahabol pa naman natin to kasi si Ma'am Jeanine ay hindi naman magkaklase ng 7 p.m. Okay? Sige. Kaya lang. Saglit lang ha. Screenshot mo na. Kasi po, maraming mga alam ko kung nag-aantay na po kayo. Okay, so yung approve emoji kung naririnig at malinaw ang boses ko. Ayun, nag-approve sila. Okay, ibig sabihin malinaw at ano naman yung boses ko, no, at nakikita yung ating presentation. Marami pang nagpapa-admit, hindi ko alam kung aabot ba to ng 100 plus kasi 89 na tayo ngayon. Ang ginamit ko yung DepEdQC account ko na kahit bawal. Hoy, Zen, bakit dito ka mag-chat ng kung may PM ka kay Lorenzana, mag-PM ka ha, hindi dito. Mayos ka, tatanggalin kita dito. Yung lang natin dito is purely for our klase natin. Walang magsasalita dito kung hindi tinatawag para maayos at matahimik yung ating klase, marinig ng maayos ng mga klase ninyo. Kung may mga sadya kayo sa klase ninyo, pwede nyo i-PM na lang. Ang chat box natin ay gagamitin sa mga tanong regarding sa ating subject while nagklase tayo. Pag sinasabi kung may katanungan ba, pwedeng i-chat sa chat box. Pwede mag-raise hand katulad ng ginawa natin sa pre-calculus. Sa mga St. Philip dyan, ito yung patakaran natin ha. Kung magkaklase tayo, pag wala akong sinabing i-open yung microphone ninyo, huwag kayo mag-open ng mic ninyo. Pwede kayo mag-open ng video ninyo, ng camera ninyo, basta maayos at tama yung damit na sinusuot ha. At hindi yung nakahiga, yung maayos kung gusto nyo. Okay? So, hindi tayo dito para maayos yung magiging online class natin. Okay? So, let us start. So, wala na siguro tayong iba pang i-announce. Maliban na lang dun sa pag-raise hand na lang ha. Mag-raise hand. Pag hindi tinawag, huwag magsalita. Pag tinawag yung pangalan mo, ikaw ang magsalita. Naintindihan? Sige. Start na ako. Okay. So, our subject for tonight is General Mathematics. Okay, Gen Math. So, dalawa ditong section ay naging estudyante ko na rin noong Friday kasi nag-reschedule kami ng pre-calculus namin. So, ang St. Philip na lang ang hindi ko pa na-meet ng online class dito. So, first time namin nakikita nami-meet itong St. Philip na section. Okay, pero tatlong section na tayo ngayon pero konti lang, no? 89 lang nung dalawang section lang ng pre-calculus, naka 70. Umabot nga ng 80. Tapos ito tatlong section, 89 lang. Okay, sige, tuloy na lang natin. Okay, so ito yung target natin for this week. We will discuss about domain, range, relation, and function. Okay? And we will evaluate function. Okay? Sino pala ang pwede nating mautusan ngayon na mag-screenshot para ma-send sa GC? Sinong dyan? Si na lang? Christine Joy? Pipito. Si Christine Joy Pipito na lang ha. O, si Christine Joy lang ang magsisend ng screenshot sa ating group chat. Para hindi naman lahat kayong magsisend doon sa ating group chat. Okay? So, ang uutusan ko ngayon, ang pakikisuyuan ko ngayong gabing ito na mag-screenshot ng bawat slide ay si Christine Joy Pipito. Okay? So, salamat Christina in advance. Okay, tuloy natin. Sir, nag-i-echo yung mic mo po. Nag-i-echo? Bakit nag-i-echo? Nag-i-echo ba ako sa iba? Or baka sa Wala po, sir. Okay lang po, sir. Hindi naman daw. Rinig lang background kasi yung misis ko nagkaklase din sa teacher din kasi yung misis ko dito sa online natin. Teka lang, maghanap ako ng headset isa. Iwan James, may headset ka? Kaya lang class.
Saglit lang naman na yan sila kasi orientation lang sila ngayon. Yan. Asan yung ano? Asan yung isang headset? Yung white. Kasi naririnig ka nila eh. Talaga po. Alam eh. Di ba may white yun? Yung white na Wala headset. na. May headset dito pero wala na pala. Naririnig ka na ako. Naririnig ka eh. Kasi huwag ka kasing sumigaw. Hindi ako sumigaw ah. Ako na lang mag-headset. Ay naku. Sige na. Dapat Para kasama. bigyan. Kasama si nanay niya. Hindi. Bigyan nga ako ng ano ko. Headset ko to oh. Ayan, sige. Nag-headset na ako. May naririnig pa ba? May naririnig pa? O wala na? Okay na, sige. Wala po, sir. Wala na. Sige, let us continue. Para okay naman, malakas naman po boses niyo. Okay. Malakas talaga boses ko. Kahit sa Comhigh, rinig na rinig ako sa kabilang building. Okay. Sige, tuloy natin. Okay. So may ipapakita akong mga illustrations dito, class. We have illustration 1, illustration 2, illustration 3. So, meron tayo ditong unang illustration for a food and a price sa McDonald's. Meron din tayo ditong illustration sa NBA team at saka yung player nila. At meron din tayong illustration sa political party at saka yung candidates. So, pansinin nyo, ano ang masasabi nyo sa illustrations natin? Ano kaya ang magiging ano nyo? Ano idea nyo na nung nakita yung illustration na ito? Sige, raise hand ha. Well, pag hindi tinawag yung pangalan, wag magsalita. Yes, John Paul Orina. About po sir sa input and output. Input and output. Okay, yun yung masasabi ni John Paul, no? Sige. Next, how about si Lloyd Timblaco? Anong masasabi mo, Lloyd? Value ng ano sir, value ng yung value ng isa sir, parang ano dito sa unang illustration siguro ang tiningnan mo no na value ng isa, kunya cheeseburger o 35 o yung price na yung value niya. Okay, sige. Okay naman 'yun. Sige. Sino pa? How about si Jason Boyles o Boyles? Jason, ano bang apelyido mo? Boyles o Boyles? Boyles po. Boyles. Sige. Jason. Sir, dito po makikita yung mga pangunahing nilalaman po or subject po ng bawat brand. Product. Okay, sige. Product. Tama na rin. Tama rin naman 'yon. How about si Christine Joy? Anong masasabi mo dito, Christine? Christine? Hindi yata na si Christine. Excuse me. How about si Morena? Paki-mute na, Jason. Paki-mute. Per team po sila or by group po? Ano yun? Per team or by group. Okay, by group. Ano pa? Let us say, how about Christina Pailden? Costing po ng product, sir. Ano yun? Costing po ng product. Costing ng product. Nag-focus kayo dito sa sa unang illustration. Okay, okay naman yun. How about the others? Tingnan nyo yung kabuuan, yung tatlong illustration. How about Dennis D? Sir, sa team po sa kayong mga members ng group. Team tsaka members, ganon. Okay, sige. Tuloy natin, no? So ano ba talaga itong pinapakita ni Sir dito sa illustrations natin? So kung in math, we define a relation as any correspondence or pairing between two sets. Kaya napapansin ninyo, mayroon tayong dalawang sets dyan ng ating mga kumbaga, yung sabi nga kanina ni na input-output.
O, paki-mute na yung ano para marinig ako ng mga kaklase niyo, Dennis. Paki-mute. O, yan. Para marinig ako ng maayos. Okay? Parang okay lang na. Okay, sige. So, kung mapapansin nyo, meron siyang katumbas. Meron siyang karelasyon. Diba? Unang illustration, we have the food na may katumbas na prices niya. Cheeseburger, 35 pesos. French fries, 36 pesos. Ganon. Diba? Second illustration ay NBA team. So, di ba, Golden State, andun si Steph Curry, Klay Thompson, di ba? Sa Cavaliers, dati pa to na team, andun si LeBron James, si Kyrie Irving, di ba? So, meron siyang mga, kumbaga, may katumbas na counterparts sa kabilang side. Political party, liberal party, andun si Noynoy, si Mar, di ba? Sa una, si Binay. So, may mga ganyan na ano. So, that is what we call a relation class. Kumbaga, relasyon. Ano natin sa real life situation ninyo. Kung ikaw ay may relasyon, di ba? Ikaw na lalaki ay may karelasyon na babae. Di ba? Or vice versa. Ikaw na babae, may karelasyon na lalaki. Or yung iba, alam nyo na. Di ba? So, relation pa rin yun. May katumbas siya. Di ba? Kung ikaw ay ganito yung gender mo o may relasyon ka rin na ganito ang gender mo, walang problema. It's still a relation. So in math class, we can define as a relation as any correspondence. Ibig sabihin, yung pairing niya, yung katumbas niya sa kabila between two sets. So dalawang sets yan. For example, illustration 1, we have a set of foods, di ba? Na may ka-correspond na prices. Sa illustration 2, meron tayong set ng teams ng NBA na may correspond na mga players nila, bawat team. Sa illustration 3, andyan yung political party na katumbas niya ay may mga candidates na member ng kanilang party. Okay? That is what we call relation. Okay? So sa math, relation is a any correspondence or pairing between two, dito. Ay, naku na. Present po. Huwag nga mag-ano ng attendance, ha? Naka-track naman kayo, hindi problema sa atin yung attendance. Naka-track kayo. Kaya walang problema doon. Okay? Saglit lang. Na-distract tuloy ako. Saglit lang. Mag-screenshot muna tayo. GenMath. Okay. Next. So, in the illustration, we have the correspondence between two sets. Ayan. Set A is called the domains. Domains or the elements being paired. And set B is called the range or the partners of the elements or the corresponds. Yung corresponding elements na sa kabilang set. For example, sa set A, food. Yan yung mga domain. Okay? Yung mga domain niya, ano-ano mga domain doon? Andun sina cheeseburger, andun si fries, andun laman ng set A yun. Sa set B naman, andun naman yung price niya. Di ba? Balikan natin ha. Ayan o. Ayan, cheeseburger. Ito yung mga domain. Tapos yung range naman, yung mga prices. Di ba? So dito naman sa illustration to, yung domain naman ay team. So players naman ang set B or yung range natin. Okay? So, yon. So, definition of domain. Sige nga, magtawag nga ako ng pangalan para marinig ko naman yung mga boses. O yung mga hindi pa nagsasalita kanina na hindi pa nag-raise hand, hindi ko pa natawag. Remedios Brigoli. Definition of domain. The domain of the relation is the set of all first component from each ordered pair. Okay, so thank you, Remedios, no? So definition of domain, and domain is of a relation is the set of all first components from each ordered pair. So alam naman natin, class, pag ordered pair, di ba? Pares yan. So kung mapapansin nyo, ang ordered pair, parang nakaparenthesis yan. 1, 2. So 3, 4. Naalala nyo yung mga sa junior high school pa, no? Kung nag-ALS kayo, hindi ko alam kung nasali ba to sa discussion niyo or kung galing kayo ng regular school, check na-encounter nyo ito. So, yung lahat ng mga first components doon ay what we call the domain. Yung una, di ba? How about the range?
Pakibasa. Mafe, Candido. Definition of range. The range of a relation is the set of all second components from each ordered pair. Okay, so ganun lang kadali. Thank you, Mafe. Sa ordered pairs, sabi ko nga sa inyo kanina, dalawa yan. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Yung unang set no, ng unang mga first components nun, yun yung tinatawag na domain. Tapos, ang range naman is yung second components, yung pangalawa. Okay? Sa isang ordered pair. Okay. Tingnan natin ha, mamaya. Napakadali lang nito. For example, ito. Ordered pairs. So, ganyan yung sinasabi ko sa inyo. Isang ordered pair. 3, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, or 3, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4. Ayan. So, ito ay mga ordered pairs yan. So, ang mga tinatawag natin na domain ay yung mga unang first components. Unang component sa ordered pairs. So, lahat ng mga domains dyan ay yung 3, 4, 5, and 6. Yung mga first component. Yung mga una ha. Yung mga una lang. Teka lang, mag-ano ako. Saan ba ang ito? Laser. Ayan. So, ito. 3, 4, 5, 6. Yan yung tinatawag nating class na domain. Next, how about the range? Ang range naman is yung Y. Kasi sa ordered pairs, X and Y yan kasi. Kapag ipa-plot natin yan, alam nyo na yung ano, yung sa mga pre-calculus natin, pag nag-plotting tayo of points, di ba naalala nyo may center tayo, ganyan yun, naka-ordered pair yung center natin doon sa pre-calculus natin. So dito, pag ordered pair yan, meron tayong X and Y axis dyan. Yung mga domain ay mga X, yung Y naman ay mga range. So, ang range natin dito sa ordered pairs na ito ay 1, 2, 3, and 4. Ito, pangalawa, 1, 2, 3, and 4. Ang tawag dyan ay mga range. Okay? Okay. Another one. Dito tayo. Sige. Meron tayong ordered pairs na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, 0. Now, tanongin ko kayo, ano ang mga domain natin dyan? Okay, raise hand lang ha. Pag tinawag yung pangalan, sumagot. How about Realin Gamo? Realin Gamo. Hello, sir. Yes. Yung mga domain po is 1, 3, 5. Hindi tayo magkama. Realin, hindi tayo magkama ha. 1, sige, 1. 1, 3, 5, 7, 9. Okay. 1, 3, 5, 7, and 9. Tingnan natin kung tama ba si Realin, no? Okay. 1, 3, 5, 7, and very good, no? So, yun yung tinatawag natin na domain. How about the range? Sinong gustong sumagot sa range? Raise hand, ha? Mute muna tayo. Pag hindi tinawag, tapos raise hand tayo. Pag binanggit yung pangalan, sasagot ka. Okay? Teka lang, may magpapa-admit muna. Saglit lang, ha? Ito ang mahirap pag may mga late. Kaya huwag kayong magpapa-late next time para hindi tayo maano. Okay, saglit lang, ha? Okay. How about yung mga hindi ko pa natawag. Si Luisa Vibal. Luisa Vibal. Luisa, wala. Tatawag ako ulit ng iba kasi hindi nagsasalita si Luisa. How about si Gary Estabilio? Gary. Hello, sir. Si Luisa, mamaya ka na. Si Gary na ang natawag kasi late ka magsalita kanina. Sige, Gary, banggitin mo. Ano yun? 24680, sir. 24680. Tingnan natin kung tama ba si Gary sa range niya. 24680. Very good, no? So that are the range of our ordered pairs. Okay? So tuloy natin. Napakadali lang yung range at saka domain. Okay. Punta tayo dun, class, sa types of relations.
type of relations. So, meron tayong tinatawag na, paki-mute na ha. Sino ba yung hindi nag-mute? Paki-mute na para hindi ko kayo matanggal dito. So, type of relations. Una, we have one-to-one correspondence. Anong napansin nyo sa one-to-one correspondence class? Anong napansin nyo sa one-to-one correspondence? Sige nga, Raysan. Anong napansin nyo dyan? How about Vincent Mulimbayan? Vincent. Mulimbayan ha. Dalawa kasi ang Vincent. Vincent Mulimbayan. Anong masasabi mo sa one-to-one correspondence? Wala si Vincent. Ayan. Yung X, sir, yung domain, sir, magkakasunod na 1, 2, 3. Yung Y, sir, magkakasunod na 4, 5, 6. Oh, yun lang napansin mo, ano? 1, 2, 3, tapos 4, 5, 6. Ano pa? Sino pa ang may napansin? Sino pa ang may napansin sa ano? How about Rufa May, Sakay? Rufa May, Sakay. Oy, wala si Rufa May o nag-raisan pero visible. Visible kayo, syempre andito kayo eh. Sa dami ng nagre-raisan, hindi kayo matawag agad-agad ha. Ang dami yung nagre-raisan eh. Visible naman kayo. Natawag parang nasa online class lang tayo. Ay, online class, nasa online selling lang tayo. Visible po ako. No. How about si Catherine Mansueto? Pansueto. Sir, ako na lang po. Si Mansueto ang tinawag ko ha, Catherine. Sige. Wala. Parang baka naguluhan lang si Catherine na napindot niya. Pamela 1. Igalaw ang katawan. Ang napansin ko po, sir, is ang 1 is doon lang siya naka-point sa 5, ang 2 naman sa naka-point sa 6, ang 3 naman doon lang po yung naka-point sa 4, at ibig sabihin po niyan is one-to-one correspondence po, sir. Okay, thank you, Pamela. No? So dito sa one-to-one correspondence class, yung ating domain ay may ka-correspond sa domain na isa lang at nag-iisa lang. 'Di ba? Kumbaga, kung sa relasyon to, loyal to boy, no? Loyal 'yan, hindi yan kung isa lang yung jowa niya talaga. Hindi yung ang dami-dami, no? Kunyari si Lloyd Timplaco, may jowa. Siyempre, loyal tayo. Kami mga lalaki, loyal kami. Isa lang talaga jowa namin, no? Sa isang lugar. Oo, 1:1 yan. 1:1 correspondence yan. Okay, loyal yan ha. Isa lang talaga ang kanyang karelasyon or katumbas sa kabilang set. Okay? Next, we have one-to-many correspondence. Ayan. Tumawa si Lloyd. Sir, hindi ako yan. Hindi daw siya yan. Okay. How about yung one-to-many correspondence? Pansinin nyo. Ano ang napansin nyo sa one-to-many correspondence? Tawagin natin si Ibanez kasi baka magchat-chat na naman niya na visible ba siya. Ibanez, ano masasabi mo dito? Kasi ito si Ibanez, hindi to one-to-one correspondence eh. Ang alam ko, one-to-many correspondence to eh. Kasi nag-com-high tapos lumipat ng batasan eh. Di ba? Sige, Ira. Ano po, sir? Para sa akin, yung domain po is pwede siyang ipares sa dalawang range. Pwede sa dalawa. Or kahit marami. Di ba? Yes po, sir. So, kumbaga, kung kanina ay loyal, ito naman ay isang lalaki lang, pero sa lawahan, ang dami niyang karelasyon sa kabila. Isa sa Barangay Commonwealth, isa sa Batasan, isa sa Bagong Silangan, gano'n, no? Oo. Pero, pansinin nyo, naulit ba? Kunyari, si 1, kakorespond niya si 5, kakorespond niya si 7, tapos si 2,
si 4 at si 6. Naulit ba? Naulit ba yung mga ano? For example, si ano tawag dito, sino ba yung mga lalaki dito? Si Janjalani. Oh, may jowa siya sa Batasan na ang pangalan ay si Angel Locsin. May jowa rin siya sa Commonwealth na ang pangalan ay si Christine Hermosa. Tapos may jowa rin siya sa Bagong Silangan, ang pangalan ay AG Raval, di ba? Ganon. Ngayon, andito naman si Jude Antonio, may jowa din sa Commonwealth. Na-jowa niya rin ba yung jowa ni Janjalani? Hindi, no? Meron din siyang jowa sa Commonwealth, si Jude. Meron din siyang jowa sa Batasan. Pero hindi niya na-jowa yung jowa na ni sino ba yung pinangalan ko kanina? Ni Janjalani, no? Hindi. Tingnan nyo, si 1 na partner niya kay 5, kay 7. Si 2, kay 4, kay 6. Oh. Ang daming jowa, Vedelin, no? Eh, syempre, pogi sila eh. So, tayong mga pangkaraniwan lang, syempre, loyal tayo. Pag pangkaraniwan lang tayo, no? Ganun lang yon. Okay, sige. Tuloy natin kasi tumatawa na sila. Okay, last, we have many to one correspondence. Ano naman ang kaibahan nito sa kanina na one to many correspondence? Oh, grabe ka na 2023. Oo, huwag kayong ganyan. Raysan, ano naman ang meron dito sa many to one correspondence? Sige, tawag ako kay Sonny. Sonny. Sir, ano po ulit yung tanong niya, sir? Anong mapapansin mo dito sa many to one correspondence? Excuse me. Di ba kanina, Sonny, yung one-to-one correspondence, isa-isa lang talaga. Yung pangalawa naman na kinds ng relation natin is yung one to many. Isa lang pero marami siyang katumbas sa kabilang set. Meron siyang ka-correspond sa kabilang set na isa or dalawa. Pero dito, many to one, ano ibig sabihin nito? Walang mano si Sonny. Yes, Sonny. Parang ano, sir, yung domain niya, sir, magkakapares lang. Tapos yung range niya, sir, yun. Parang baliktad. Yung range natin ay napunta dun sa sir. Parang nagkabalik sila, sir. Oo. So dito sa domain natin, isa lang siya, tapos may isa siyang partner doon sa kabila. Diba? Pero, yung domain natin or yung range natin, possible siya na maulit sa range. Papartneran ng domain natin, yung range nito. For example, number 5, yung range natin na 5, pwede siyang i-partner kay domain na 2, na 3, kay 4. Kumbaga, sa range natin, may isang babae doon na maraming jowang lalaki. No? Pero, pwede rin isa. Pwede isa lang din. Diba? Ayun o, si 1 kay 6 lang. Possible yun. Ibig sabihin nun, pwedeng maulit. Diba? Pwedeng maulit yung range. Yung kanina class, hindi pwedeng maulit. Tingnan nyo dito. Ayan o. Ayan o. Naulit ba yung range natin dito? Yung 4, yung 5, yung 6, yung 7. Hindi naulit, di ba? Ang naulit lang is yung domain natin, si X. Ibig sabihin siya yung maraming jowa, yung lalaki. Di ba? Yung babae dito sa one to many ay kumbaga loyal ang mga babae. Di ba? Sa one to many. Pero dito sa many to one, baliktad. Possible na si babae ang hindi loyal. Pero yung lalaki, loyal na hindi niya alam na marami na palang jowa itong babae. Tingnan mo, itong 5, si 2, partner niya pala si 5. Si 3, partner niya pala si 5. Si 4, partner niya pala si 5. So, ibig sabihin, yung range natin ang maraming ka-partner na nasa domain. Okay? Yung mga babae na dito, naka-ano tayo dito, na babae naman ang maraming jowa, no? Mga salawahan din, yung mga babae, okay? Ganun lang yung sa relasyon, ha? Tapos meron din tayong many-to-many correspondence. Ang many-to-many correspondence naman ay
Pwedeng. So, for example, si domain natin na 1, pwedeng ma-partner kay 5 at kay 6. Si 2, pwedeng mag-5 at saka kay 7. Di ba? Si 3, pwede kay 6 at saka kay 8. Ganon. So, ibig sabihin nito, marami na ang na partner-partner. Oh. Mga babae talaga, no? Oh, yan. Oh, parang ano na to, iba na to. Iba na to naiisip natin pag many to many correspondence, no? Oo. Ayan. Oh, damay mga babae. Oh, parehas lang naman, di ba? Kung tutuusin, parehas lang naman. Ayan, oh, both sides pwede mag-multiple. Oh, yan. Sabi ni Pamela. Oh. Sa panahon ngayon, ganun talaga. Oo, asawa. Oh, asawa ko pala, sir, loyal. Wow, sana all, Sunny. Sana all. Okay. Okay, sige, tuloy natin. Okay. So now, punta naman tayo. Relation yun kanina, ha? Relation. O, mamaya na kayo mag-usap sa mga asawa ninyo. O, makinig muna dito. O, kanina, relation ang pinag-uusapan natin. Relasyon. Diba? One to one, one to many to one, at saka many to many. Now, how about function? What is a function, class? Okay? Pakibasa nga. Sino gusto magbasa? Sino gusto magbasa? Raise hand. How about si Aiza Sumampong? Function. A function is a relation where each value in the domain corresponds to only one value in the range. Every value of x corresponds to a unique value of y. Okay, thank you, Aiza. So, a function is a relation. So, function pala ay isang uri ng relasyon. Relation, yung katulad kanina. No? So, where each value in the domain correspond to only one value in the range. Okay? So, ibig sabihin yan, si domain, nag-correspond lang talaga ng isang value doon sa range. Every value of x corresponds to a unique value of y. Okay? Yan yung function. Okay, now, alamin natin, balikan natin doon sa sa ating relation. Ayan, tingnan nyo. One-to-one correspondence. Is it a function or not? Kasi sabi dito, function is a relation. Pero hindi lahat ng relation ay function. Okay? Hindi lahat ng function hindi lahat ng relation ay function. 'Di ba? Meron tayong apat na uri ng relation. So, diyan tingnan nyo. Yung one-to-one correspondence, sa tingin nyo ba, function ba siya o hindi? Si Sargento. Naku, may Sargento pala dito. John Sargento. Sarge, anong masasabi mo, Sarge? Function po. Function siya. Bakit, Sarge? Yung domain niya po, iisa lang po tapos yung range. Parang okay. Very good, no? Sila. Oh, yan. Okay. This is a function. Tama yun, Sarge, no? So, ang one-to-one correspondence ay function. Bakit? Kasi sabi nga kanina, sa function, a function is when each value in the domain corresponds only to one value in the range. Isa lang talaga. 'Di ba? Isa lang talaga ang range niya. Okay? Tuloy natin, ha. Okay. How about yung one-to-many function, correspondence? Sa tingin nyo, ano kaya ang one-to-many correspondence? Function kaya o hindi? Tawag ako, ha. How about si Beryoso, Sami Ann? Extend tayo konti, Kras, ha, kasi na-late naman tayo kanina. Alas 7 na kasi. Not, sabi ni Pamela, not a function. Ang sabi ko dito, si Sami Ann Beryoso. Sami Ann. Wala. O, tatawag ako ng iba kasi hindi sumagot si Sami Ann. How about si... wala nang nagpindot na Tampos, Josel. Josel.
Not Ha? a function because they are Bakit? connected to many correspondence. The Okay. one connected to many correspondence. Thank you. Okay, not a function siya, no? Yung one-to-many correspondence. Bakit? Kasi naulit eh. Naulit yung ano natin, naulit yung X natin. Then, 1 to 4, 1 to 5, diba? 1 to 7. Ayan. How about yung many to 1? How about many to 1? How about yung many to 1? Rafael Albores. Hindi. Function po siya, sir. Function siya? Bakit? It relates only to one value of... Oh. Okay, so isa lang talaga, no? Isa lang talaga ang ano niya. Isa lang talaga ang kanyang range. Unique value lang. Si 1, si 6 lang. Si 2, si 5 lang. Si 3, si 5 lang. Si 4, si 5 lang. Okay, so ibig sabihin nito, class, kapag function pala, kailangang hindi maulit yung element natin na nasa domain. Okay lang maulit yung range natin. Basta isa lang ang sa range domain ng pag-usapan natin. Okay, how about itong last, yung many to many? Obvious naman 'yan, no? Yung many to many, ano yan? Raisan. O, walang mag-raisan na hindi pa natawag. O, Fe, Kompayan. Fe. Not function po, sir. Not a function. Bakit, Fe, nasabi mo na not function siya? Kasi yung domain po, sir, marami po siyang sir, range na tinuturo. Maraming range na tinuturo. Ibig sabihin nun, naulit din yung domain natin, no? Okay. So, not a function. So, ibig sabihin, ang function lang doon ay using one-to-one correspondence at saka yung many-to-one correspondence. Pwede rin natin itong i-apply sa ordered pairs class. Ayan, no? Tingnan natin yung ordered pairs natin. Tandaan lang. Ano ang dapat mong tandaan dito? Dapat hindi maulit si domain. Hindi mauulit si domain. Okay lang si range ang maulit, wag lang si domain. Okay, number 1. Who will try to answer number 1? Is it a function or not? Okay, dali. Tatawag ako ng mga hindi pa natawag, ha? Oh, Jason Duaten na tuloy. Jason. Sir, function. Function? Okay. Bakit function? Naulit ba ang domain o hindi? Hindi po, sir. Ano ang domain natin dyan, Jason? 0, 2, 4, 6. Very good, no? Okay. So, yan, function yan. What number 2? Napakadali lang talaga yung unang topic natin, no? Sumagot na para makilala ko kayo, para mataas yung grades, no? How about, sino pa ba hindi ko natawag? Natawag na itong karamihan. Si Queen Anne de Les Cabato. So, sumasagot din ito nung pre-calculus. Queen Anne? Function siya, sir. Function, bakit? A, B, C, D. Hindi po siya naulit. Okay, hindi naulit. Ang ano yan? Ano yung ABCD? Anong tawag dyan? Domain po. Domain po. Okay, very good, no? Next, number 3. Number 3. Tawag ako, ha. Pili muna ako ng mga hindi pa natawag. Kung wala na talaga, tatawag tayo ng inuulit na. Okay. Sa St. Philip na kayo? Pwede na mag-leave yung taga St. Philip, ha? Yung mga STEM, pwedeng manatili dito. Okay, sige. Okay lang yun. Morena, Robles. Morena. Function, sir. Function, bakit? Hindi po naulit yung domain niya po. Ano ang domain? 525.50. Okay. Yan. How about letter D? Sino gusto sumagot? Sige, okay lang. Out lang. Okay. Sino gusto sumagot sa letter D? Tatawag ako ng mga hindi pa natawag, ha? Joven Gandamon. Not function po, sir.
Not a function. Bakit, Joven? Bakit sabi mong not a function? Naulit po yung domain, sir. Ano ba ang domain natin dyan? 2102. Anong 2102? Negative 2 yan, hindi yan 2. Iba ang negative 2 sa 2. Ulitin. Negative po. Negative Sige. 2, negative 1, 0, negative 2. O, ano ang naulit? Negative 2. Okay, very good, no? So, hindi yan function. Okay? Okay. How about this one? I-relate natin sa real life situation. A jeepney and its plate number. Ano kaya yan? Function kaya yan or not a function? Jody Nachor. Sino to si Jody Nachor? Ano ba si Jody? Ayaw? Oh, yan. A jeepney and its plate number. Ano sa tingin nyo? Okay, okay lang. Sige, mga St. Philip, okay lang. Last na lang naman to. Yes, Jody. Sige, sige. Leave lang yung mga St. Philip. Last na lang to. Ito na lang papasagutan ko. Wala. Sige, ano na lang. Romeo Lacaba. Function, sir. Opo. Function. O, tingnan natin function. Okay, yes, di ba? Kasi isa lang naman talaga ang plate number ng isang jeepney, di ba? Bawal naman sila pa iba-iba. Okay. How about a student and his ID number? Glines, Valenzuela. Function po, sir. Function, tingnan natin. Yes, di ba? Kumbaga parang LRA natin, isa lang talaga yung ID mo, no? Hanggang matapos ka. How about a teacher and his cellular phone? Tingin nyo, a teacher and a cellular phone. His cellular phone. How about Marlon Cabiles? Marlon? Sige na, bilisan nyo. Last Function na yan. po, Last sir. 2 na lang. Function, tingnan natin. Okay, no. Bakit? Kasi, pwede naman yung cellphone, pwedeng iba ang gumamit, no? Oo. So, no, yan. How about pen and the color of its ink? A pen and color of its ink. How about si Shane Wagan? Not a function po, sir. Not a function. Oy, function siya. Diba? Kasi kung pen, kung blue yan, blue yan. Kung red yan, red yan. Isa lang talaga. Diba? Oo, isa lang. Maliban na lang dun sa may ballpen kasi na ano, no? May ballpen na ang daming kulay. Okay? O sige, hanggang dyan lang na muna tayo kasi yung iba may klase na sila, may pasok na, nabitin tayo sa oras. Okay? Paki-open cam na lang para ano ha? Para mag-ano tayo, mag-screenshot tayo. Paki-open camera. Saglit lang. Paki-open cam. Para mag-out na tayo. Papa, pwede tayong mag-mobile mamaya. Okay. 1 game. Pino-cellphone ka na, di ba? Sige, open Ready camera. na. Ready? Sige, tingin sa camera para makaalis na. Ready? 1, 2, 3, smile. Okay. Okay, see you na sa susunod na session natin, no? Next session natin ay on excuse me, October 8 pa. Okay? So 6 PM na tayo ha. Binago ko na yung schedule ko dito kasi mali kasi yung na-send sa akin. Okay, hindi ko rin natingnan yung schedule natin sa sinend ko ng orientation. Nakala ko 7 PM din yun. Okay? So that's all for tonight, class. See you next time para sa ating pre-calculus. Okay? Goodbye. Ingat tayo lagi. Bye, sir. Bye-bye. Bye po. Po, sir. Ingat tayo. Good night. Ingat tayo. Bye-bye, sir. Salamat. Bye-bye.